Word. Ready po? Sabay-sabay po tayo. Go! Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay itinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Ama namin, tinatalaga po namin sa inyo ang mga oras na ito. Ang mga susunod na sandali, minuto na kami po, Panginoon, ay magsasama-sama. Kami po, Panginoon, ay dudulog sa inyo, bubuklatin po namin ang inyong mga salita. Dalangin namin, Lord, mangusap po nawa kayo sa amin. Hindi po nawa maging walang kabuluhan ang pagtitipon na ito, kundi dahil sa presensya mo, paghipo mo, pangungusap mo, kami po, Panginoon, ay uunlad at lalago para po sa inyong karangalan. Thank you, Lord God, for your blessing and your presence through the power of the Holy Spirit. In the name of Jesus we pray. Amen, amen. Maaari na po tayong magsiupo. Praise God. Meron ka bang kakilala na taong topakin? O baguhin natin para mas maganda, toyoin. Baka meron. Meron pang isang word na ginagamit tayo dyan, mga sumpungin. No, meron po talaga ng mga taong ganyan, mga tao na laging wala sa mood. Meron mga tao po na ganyan. At minsan po, kapag nagpakuha sila ng laboratory, no, pag nagpa-extract sila ng dugo sa laboratory, makikita nyo, lalabas sa laboratory, normal yung uric, normal yung sugar, normal yung cholesterol, pero yung toyo, ang taas. Yun ang nagiging problema. At minsan po, pag tinanong natin, ano bang problema, sasabihin po niya, wag mo akong pansinin, puyat lang, sasabihin. O kaya, gutom lang, wag mo akong pansinin, stress lang. Sa totoo lang po, totoo naman na ang hormones, ang stress, ang fatigue, nakaka-apekto po ito sa ating emotion. Totoo naman yan. Hindi po natin dinideny yan. Nangyayari po talaga yan. Nawawala tayo sa mood. Pero, may napapansin ba kayo? May napapansin ba kayo? Bakit? Kapag yung dalawang nag-aaway na mag-asawa, example lang, mag-asawa, nag-aaway yung dalawa, mataas yung boses, lalo na yung may hormonal kung ano man, no? Mataas yung kanyang mga boses. Tapos biglang may kumatok, bisita, may dumating na kakilala, kaibigan. Bakit biglang tumitino? Bakit biglang bumababa yung boses? Bakit biglang nakokontrol? Kaya naman pala. No, bakit kapag merong nagwawala, nagagalit, sumisigaw, nagbabasag, tapos biglang may dumating na pulis, bakit tumitino bigla? Kaya naman pala. Kasi kung hindi naman pala niya kayang kontrolin, may bisita o wala, mataas ang boses niyan, galit yan. Diba? May pulis o wala, tuloy-tuloy lang, yun nararamdaman niya. Kung ito po ay uncontrollable. Bakit yung mga estudyante, halimbawa, diba, nagkakagulo, nag-aaway-away, masama ang loob, pero pag biglang dumaan si crush, bigla na lang, biglang nawawala yung inisan, no, dahil nababago. So ano po makikita natin dito? Emotions are not as uncontrollable as you think. Now say this with me. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go! Do you agree? Emotions are not as uncontrollable as you think. Akala po natin, kapag nagagalit tayo, kailangan ilabas natin yung galit. Pero kapag may pulis, hindi mo mailabas yung galit. No? Gusto mo magwala. Pero kapag dumating yung boss mo, biglang tumitino. Kaya naman palang kontrolin ang emotions. It is not as uncontrollable as you think. It is controllable. Pwede natin siyang i-control. However, let's say, emotions and actions are controllable, although there are some hormones that truly are uncontrollable. Meron po talaga. Tingnan niyo po makinig po kayo. Kapag hindi mo na nakokontrol, magpa-check up ka. It's not a joke. Emotions are controllable. Pero kapag hindi mo na nakokontrol, you are not in control anymore, magpa-check up ka. Dahil meron na talagang medical na nangyayari. No, maaari nagkakaroon ka ng tinatawag na chemical imbalance o nagkakaroon ng bipolar o nagkakaroon ng psychosis, no? Kailangan talaga ng medication, kailangan talaga ng doktor, kailangan talaga ng pag-aalaga. Pero para doon po sa atin na nag-agree sa akin kanina na kaya mo naman palang kontrolin yung emotion, ito po ay para sa'yo.
Pero kung ulitin ko, kung hindi mo naman talaga nakokontrol, talagang wala kang magawa, ikaw yung talagang nadadala, then hindi ito para sa'yo. Pang ibang sermon po yun, no? Pero ito po para sa mga kayang kontrolin ng kanilang emotion. Kaya pamagat po ng mensahe natin ngayong umaga, pag sinabi po natin, hormone lang yan. Kaya siguro kung nagkakaganyan, pasensya ka na. Pamagat po natin, hormone o demon. Baka naman hindi na hormone lang yan. Baka demon na yan. Santiago chapter 4 verses 1 to 7. Ito rin po yung pinag-aralan natin noong nakaraang linggo. Sa title po dati na Bakit Ka Laging Galit? At ito po ay part 2 ng atin pong sermon series na pinamagatang Beast Mode or From Beast Mode to Best Mode. So pangalawang mensahe po natin ito. James 4, 1 to 7. Saan nang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba nagmumula yan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Meron kayong ninanasa, ngunit hindi nyo makamtan, kaya pumapatay kayo. Mapa sa inyo lang yun. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, pero hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi nyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan, mga taksil. Hindi ba ninyo alam na kapag ka nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ang Espiritong inilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matinding pagnanasa. Ngunit, ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala, kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Ngunit, pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Verse 7, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo, at lalayuan niya kayo. Last week po, pinag-aralan po natin yung verse 1 hanggang verse 4 nito pong passage nito na pinag-aaralan po natin. And balikan lang mo natin, ano ang mga karaniwang resulta, according po dito sa binasa natin, ano ang mga karaniwang resulta ng hormones kapag ka hinahayaan po natin na kumawala? Kapag ka hinahayaan natin na umalagwa at tayo sumunod sa Kanya. Ano ang resulta? Una, sa verse 1, alitan at pag-aaway. Sabi po yan sa verse 1. Sabi, saan nang gagaling inyong mga alitan at pag-aaway? Saan daw? Hormone lang po. Sabi, bakit kayo nag-aaway? Hormone lang po. Sumpong lang po, tinotoyo lang po. Sa ibang mga sa probinsya, hinihibol, binabarino, kung ano-ano mga words. Lahat yata ng kultura may words diyan kasi yun nangyayari talaga yan sa lahat. So, ano nangyayari? Nagkakaroon ng alitan, nagkakaroon ng pag-aaway. Ano pa? Mga nagiging resulta ng hormones kapag pinabayaan natin na kontrolin tayo nito. Pangalawa, nagagalit kapag hindi nakukuha ang gusto. Verse 2, ang sabi po, mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya pumapatay kayo. Kasi hindi niya makamtan yung gusto niya, kaya nagagalit siya. Diba, iba kapag talagang tinoyo ko, ano mga gusto. Gusto ko ng mangga, kulay puti. No? Gusto ko ng manggang maalat. Kasi tinotoyo medyo nawawala sa rationality. Okay, pangatlo po, ano pa nagiging resulta ng hormone kapag pinabayaan mo na kontrolin ka? Worldliness. Or minsan, backsliding. Ba't po natin sinabi? Kasi po sabi sa verse 4, hindi ba ninyo alam na kapag nakikipagkaibigan kayo sa sanlibutan, kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Kapag siya raw po ay masyado na nagiging affected or influence ng kanya po mga hormones, ano raw po nangyayari? Nagkakaroon siya ng kung ano-ano ng mga kaisipan. Minsan po, pag nagagalit, ano ginagawa? Iinom ako. Diba? O kaya, a-absent ako. Nagkakaroon ng mga kung ano-ano mga kaisipan. Lalayas ako. O magre-resign ako. Kung ano-ano mga iniisip. Kapag naapektuhan na po tayo masyado ng emotions at ng hormone natin. At minsan po, sa totoo lang, aminin naman natin dito, hindi. Sana hindi, pero totoo minsan damay ang Diyos. Diba, merong mga tao, kapag tinoyo, damay ang Diyos. Kahit siya yung naka-assign, hindi na siya attend.
Siya yung opening prayer, siya yung prayer sa kung ano man, hindi siya pupunta. Damay-damay na lahat. Meron po akong kakilala, siya po yung may hawak ng susi ng church, tinoyo. Hindi na pumunta sa church. Paano bubuksan yung church? Walang susi. Di ba? Damay ang lahat. Magre-resign bilang usher, magre-resign bilang leader, magre-resign bilang etc., etc., etc. Damay ang Diyos kapag ka tinotoyo. Kaya sinabi natin, hindi lang worldliness kundi backsliding din Damay lagi. Papunta na ng church. Huwag na lang tayo pumunta ng church. Ayaw na mag-church. Dahil lang nagkaroon ng problema. Sinumpong. Ayaw na mag-church. Damay palagi ang Diyos. And ano pa? Naging resulta ng hormone, pag pinabayaan mo na kontrolin ka, pride. Nagiging ma-pride. Santiago 4:6, kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. No, isang ano lang po ito Isang passage lang po ito. Sunod-sunod yung mga verses, inisa-isa, yung resulta kapag tayo po ay na-impluensyahan. Ito po mga sumpong natin, ito mga toyo natin, ito mga topak natin na ito. Nagkakaroon ng pride. Inaamo mo na, ayaw pa. Nilalapitan mo na, mas pinipili pa yung gulo, lalapitan mo, bitiwan mo ako. Ayaw pang magpahawak, ayaw pang kausapin. Kasi nagiging ma-pride. Pinipili pa, gulo na lang kaysa ayusin natin ito. Alam na nagugulo, hinahayaan pa, gusto pa gumulo pa lalo sa halip na umayos. So sa unang tingin, ito po mga binanggit natin na ito, yung 4 na binanggit natin, alitan, pag-aaway, yung pride, yung etc., etc. Kita niyo po ito pag binasa po natin yan, yung inaral natin last week, verse 1 to 4, ito po yung mga yan, binanggit natin ngayon. Pero pagdating po natin sa verse 7, sa unang tingin, ang tingin po natin, topak lang yan, toyo lang yan, sinusumpong lang yan. Pero bakit? Pagdating sa verse 7, biglang isiningit ni James itong mga words na ito. Sabay-sabay po tayo, basahin natin. Ready? Go! Kaya nga, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Teka, bakit biglang pumasok ang dyablo sa usapan dito? Bakit kanina pinag-uusapan lang natin, ano yung dahilan ng inyong ganto, bakit kayo ganyan, ano nangyayari? Bakit pagdating, verse 1, 2, 3, 4, 5, 6, inisa-isa ni James yung mga nangyayaring kaguluhan, pero pagdating sa verse 7, biglang nakasali ang dyablo sa usapan? Biglang may demonyo dito sa usapan? No, di ba sabihin na, ay wala, chemical lang ito. Ay wala, ano lang, normal lang ito. Hindi. Biglang pumasok ang dyablo sa usapan. Impacto na pala ang cause nito mga binanggit natin na una na mga pangyayari na ito. No, dinala tayo ni James sa isang issue na mas malalim. Dinala tayo ni James sa isang issue na hindi lamang biological, kundi dinala niya po tayo sa issue na spiritual. Kaya ang tanong po natin, is this biological? Is this chemical? Or is this spiritual? No, we need to understand there are biological aspects, but there are spiritual aspects in play at the same time. Pagka hindi po natin na-realize ito, kapag po hindi natin ito na-acknowledge, hindi natin alam, pinaglalaroan na pala tayo ng dyablo, sige lang, tuloy lang natin yung problema natin na yan. Yung pala, may dyablo na nakasali doon po sa pinag-uusapan natin. Biglang naging spiritual warfare na pala. Akala mo may problema lang yung mag-asawa, mag-jowa, o yung magkakaibigan. Spiritual warfare na pala ang nagaganap at ang nangyayari dito. Pastor, meron bang ganun? Meron. Kita niyo si Job. Akala lang ni Job, namatay yung anak niya, namatay yung negosyo, akala lang ni Job, nagkaroon ng ganto. Yung pala, ano na? Si Satanas na pala yung kasali sa pinag-uusapan. No? Kung tutuusin, yung ibang mga tao sasabihin, talagang ganyan kasi may bagyo. Talagang ganyan, namamatay ang mga tao. Yung pala, si Satanas na yung kasali sa kwento ni Job na ito. Hindi lang si Job, si Adam, tsaka si Eve. Akala nila pinag-uusapan lang kakainin yung prutas. Akala nila ganun lang kasimple. Akala mo ba naman, kinagat mo lang yung prutas, nagkasala na buong mundo dahil sa'yo? Akala nila, prutas ang pinag-uusapan. Yung pala, may dyablo na nakasali sa mga pangyayari na ito. Si Judas, alam niyo po ba na si Judas, akala natin, sakim lang si Judas
Akala natin si Judas mukhang pera, kaya niya pinagkanulo si Jesus. Alam niyo ho ba, may verse sa Bible, si Judas, pinasukan ni Satanas. Alam niyo po yung verse na yun? Ito po, Luke 22, verse 2 and 3. Ang mga punong pare at ang mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang mapatay nila si Jesus, ngunit nag-iingat sila dahil natatakot sila sa mga tao. Verse 3, noon naman, pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote na kabilang sa 12. Akala mo lang mukhang pera si Judas. Yung pala, demonyo na yung pinag-uusapan dito. May kasali na demonyo. Even si Peter, di ba, alam naman natin, Judas, Peter, alam naman natin na opposite yung dalawang yan. No? Yung isa tapat, yung isa traidor. Pero, pati si Peter, alam niyo ba, pati si Peter, sabi ni Jesus, papasok ako sa Jerusalem, mamamatay ako. Pagkatapos doon, mabubuhay ako uli. Alam niyo ba ang ginawa ni Peter? Hinila niya si Jesus, dito. Pinagsabihan si Jesus, huwag kang ganyan, huwag ganyan magsalita, nakaka-discourage ka. Ano sagot sa kanya ni Jesus? Mark 8:32-33. Dahil dito, dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. 33. Ngunit, tumalikod si Jesus, tumingin sa mga alagad at sinabi kay Pedro, umalis ka sa harap ko. Satanas! Biglang naging Satanas si Pedro. Akala natin yung mga nangyayari sa paligid natin, takles lang. Akala natin yung nangyayari sa paligid natin, wala lang sa mood. Yung pala, may Satanas na nakasali. May demonyo na nakasali na nangyayari po sa paligid natin. So mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. Baka akala mo, toyo lang. Yung pala, nagagamit ka na pala ng dyablo. Naulitin ko yan. Baka akala mo, sinusumpong ka lang. Yung pala, nagagamit ka na ng dyablo. Pag-ingatan po natin yan. Nagagamit ka na ng dyablo para magkagulo. No, maayos yung pamilya, bigla ka sinumpong, kagulo yung pamilya. No, maayos yung church, bigla kang tinoyo, kagulo yung program, kagulo yung mga kung ano mga sistema dahil lang sa problemang tinotoyo ka. No, may na-discourage dahil sa'yo, wala ka nga sa mood nung araw na yon, kaya yung kumanta dito, pinintasan mo ng pinintasan. Ang ginawa ng kumanta, mula ngayon, hindi na ako magsaserve kay Lord. Dahil pinintasan mo ng pinintasan. Nangyayari po, ito po mga bagay na ito, kaya mag-ingat po tayo. Akala mo, inis lang. Akala mo, init lang ng ulo. Yung pala, dyablo na, nawe-weaponize na pala. Nawe-weaponize na ng kaaway. Para po sa'yo, sa pamilya mo, at sa mga mahal po natin sa buhay. So how will you know? Pastor, okay, how will I know kung under attack na pala ako? Paano ko malalaman kung dyablo na pala? Ito pong susunod na sasabihin ko, mayroon pong 9 signs of spiritual attacks na gusto ko pong i-share sa inyo. Mabilis lang po ito kasi masyado marami. Actually, based po ito sa kwento ni Elijah. Kaya lang po, hahaba, kaya po hindi ko na isinala yung buong passage. Pero kung gusto niyo mo tignan itong background na ito, sa kwento po ito ni Elijah after niya makipaglaban kay Jezebel. Okay, 9 signs of spiritual attacks. Sign number 1, extreme emotions. Masyadong mataas yung emotion mo. Masyado kang sobrang takot. Gamitin ko yung sobrang takot, sobrang galit, sobrang lungkot, sobrang inis, sobrang depressed, at kung ano pa mga sobra. Extreme yung emotion mo. Pansinin niyo po walang sobrang saya. Puro sobrang lungkot, no? Puro negative. Walang sobrang bait, no? Walang sobrang tiis, wala. Puro negative. Sobrang inis, sobrang saya, sobrang lungkot, sobrang lonely, sobrang depressed, pati with depression. Actually, tayo mga Pilipino, we use the word depression very, very loosely. Nasabi natin, depressed ako eh. No, you're not. Ang magsasabi lang na depressed ka, doktor. Hindi pwedeng ba sasabihin na, hindi ako makaka-attend, depressed ako eh. Talaga? Depressed ka? Sino nagsabi? Yung psychiatrist? Hindi. Sino? Yung asawa ko? Hindi. You do not know if you're depressed. You have to check sa psychiatrist o sa psychologist man lang. Okay, so kapag we have sobrang emotions, i-check mo, bakit ganito emotion ko? Ba't ba galit na galit ako?
para tumulo lang naman yung tubig. Galit na kaagad ako. Para nakalimutan lang naman yung aircon. Galit na galit ako. Bakit nga ba? Dati naman, natutuluan na talaga ng tubig yan. Hindi man ako ganito kagalit. Bakit ngayon ganito ako kagalit? Kasi extreme emotion na. Baka, hindi ko po sinasabing meron, pero baka meron na pong spiritual aspect. Yan pong nararamdaman po natin na yan. So check it out. Be aware. Pangalawa po, self-isolation. Nagkukulong. Nagkukulong sa kwarto. Diba? Ayaw makipag-usap. Lumalayo. Pag hinanap mo, nasaan ang ate mo? Andun po sa bubong. Ba't nasa bubong? Diba? Ayaw makakita ng tao. Ayaw lahat. Ayaw lahat. Gusto niya, isolated po siya. Actually, inilalayo ka ng kaaway. Kung merong gustong tumulong sa'yo, inilalayo ka para walang tumulong sa'yo. Kasi yung human touch, nakaka-encourage yan. So gusto niya, ma-isolate ka. Okay? Pangalawa po yan. Ginawa lahat ni Elijah to. Ito yung mga babanggitin ko na ito. Pangatlo po, lack of energy. Walang kagana-gana. No? Walang kalakas-lakas. Fatigued. Tired. Parang feeling mo, pagod na pagod ka. Kagigising mo lang. Pero ang feeling mo, parang ang bigat-bigat. Meron kang lack of energy. Wala sa mood, wala kang gana. Iba yung tamad, ha? Pagising mo, ang bigat-bigat ng katawan mo. Kasi tamad ka. Iba yon, no? Iba po yon. Ito yung talagang wala kang gana. Pang-apat po, doubt. Nagdududa ka na. Mahal ba talaga ako ng Diyos? Mabuti ba talaga ang Diyos? Talaga bang ganito ang ginagawa ng Diyos sa mga... pag pinagdududahan mo na ang Diyos, diablo na yan. Talaga bang galing sa Diyos ang asawa ko o galing sa diablo itong asawa ko na ito? O kapag nagdududa ka na, kung mahal ako ng Diyos, ba't niya ako binigyan ng ganito karaming toyo na asawa? No? Pagka nagdududa ka na, baka demonic attack na yan. Okay, next. Game. Okay. Number 5, panlima. Lack of desire for God. No? Parang wala kang, biglang ayaw mo nang mag-church, ayaw mo nang mag-pray, ayaw mo kumanta ng worship song, yung favorite mo na worship song, biglang hindi mo makanta. Kapag nagpe-pray ka, biglang nawawala. Kapag nagbabasa ka ng Bible, hindi mo mabuklat. Sasabihin mo sa sarili mo, mabuklat nga yung Bible, pero pagkuha mo sa Bible, dumudulas yung kamay mo, napupunta sa cellphone. Nawawala na yung iba. Nawawala ka ng desire sa Diyos. Ito, maganda, number 6. Hindi ito maganda, no? Number 6, wanting to sin. Gusto mong magkasala. Iniisip mo, ano kayang kabulastugan magawa ngayong araw na to? Tawagan ko kaya ex ko. Yun yung mga naiisip mo, kung ano ng mga kalokohan. Nakakaisip ka ng morality, naghahanap ka ng pornography, naghahanap ka ng sino kaya mayaya magsugal. Naghahanap ka ng kasalanan. Kapag ka naghahanap ka ng kasalanan, sa halip na lumalayo sa kasalanan, may demonic attack. Kapag ka po ganyan. Walang kaduda-duda. Number 7, pang-7, hopelessness due to negative thoughts. Nagkakaroon tayo ng negatibo na pananaw. Nagiging exaggerated yung mga nangyayari. Walang nagmamahal sa akin. Hindi ako importante. Baliwala ako. Exaggerated na mga thoughts. Nangyari po kay Elijah yan. Sabi ni Elijah, walang natirang naglilingkod sa Diyos kundi ako. Sabi niya, kawawa naman ako. Sabi ng Diyos sa kanya, ano ba, meron ako tinabiro, ilan ba? 5,000 yata. Nagtabi ang Panginoon doon. Hindi ka nag-iisa. Exaggerated. Yung maliit na bagay, pinalalaki. Yung maliit na bagay. Nang pinag-aawayan lang, yung kanin na panis, yun ang pinag-aawayan. Mamaya pinag-aawayan na, yung bahay na, mamaya hiwalay na, lumaki na dahil sa maliit na bagay. So, demonic po yan. Number 8, pang-8, orchestrated chaos. Ano ba ibig sabihin ng orchestrated chaos? Nagsasabay-sabay yung gulo. Tingnan niyo si Job. Namatay yung anak, bumagsak yung negosyo, namatay yung mga tauhan, nagkaroon siya ng sakit, orchestrated, pinagplanuhan, parang yung mga diablo, sindikato, parang nag-meeting sila. O kaya, ito ang stage 1, stage 2,
Kapag nakikita mo, parang nakaramdam ka na nga ng matinding emotion ngayong araw na to, nalulungkot ka na nga, biglang dadating pa yung anak mo, Ma, may balita ako sa'yo. Ano yun? Bagsak ako sa school. Ako, ano ba naman yan? Tapos dadating yung isang anak mo, Ma, may nangyayari. Ano yun? Buntis ako. Oh my goodness. Talaga naman, tapos dadating yung asawa mo, Mahal, ano nangyari? Tanggal ako sa trabaho. Ako, talaga naman. At nung puputok na yung ulo mo, lalabas ako. Hindi ko na makaya ito. Paglabas mo, biglang uulan pa ng malakas. At talaga naman pinagtulungan ka ng lahat na nangyayari. So kapag ka sunod-sunod, isipin mo, ops, teka, baka naman diablo na to. Baka naman nililin lang ako ng kaaway. No? Baka naman iniisahan ako. Pag sunod-sunod yung mga nangyayari, orchestrated po yan. Hindi ho yan tsamba. Hindi yan tsamba. Yan po ay planado ng diablo. Okay? Tandaan po natin yan. At pang-siyam, distraction. Self-destruction. Hindi mo iniisip, di bale, kahit na matanggal ako sa trabaho, makaganti lang ako sa boss ko. Hindi mo na iniisip yung sarili mo. Hindi mo na iniisip yung pamilya mo. Di bale na mawasak ang pamilya mo, pamilya ko, makaganti lang ako sa asawa ko. Sinisira mo na yung maayos, ginugulo mo na yung maayos, pinapahirap mo na yung madadali. Di bali nang mahirapan ka. Self-destruction, naiisip na po natin yan. Kanya si Jesus, sabi ng diablo kay Jesus, di ba? Jesus, anong utos sa kanya? Anong temptation sa kanya? Magpatihulog ka. Di ba? Yung utos ng diablo, tumalon ka. Magpakamatay ka dyan. Kaya kapag tayo po, may mga bulong-bulong na ganyan, sa diablo po yan. Bakit nga ba kapag ang emotions natin ay talaga namang sumosobra ang tindi, talaga namang puro negative ang bulong sa atin? Sa diablo po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Pag-ingatan po natin yan. So if you're feeling these things, ito pong siyam na ito, most probably you are under attack. At kapag naalala mo, pag naisip mo na, biglang na-realize mo, teka, demonic na yata ito Then, bigla mo marirealize, ay, spiritual warfare na pala ito. So you put on the armor of God. No, kasi kapag hindi mo alam na ginegyera ka, wala kang kaalam-alam, gaganyan-ganyan ka pa, tapos ginegyera ka na ng kaaway, talo tayo. Surprise attack pala. Pero pag na-realize natin, ay, demonic ito, then bigla ka natatauhan. Teka, hindi ko naawayin ang asawa ko, hindi ko naawayin yung mga kapitbahay ko kasi demonic pala ito. Siyempre, ayaw mong kumampi sa demonic. So, importante po ito. So, how to win the war? Paano ho natin mapagtatagumpayan? Ito po mga attacks na ito sa atin, ng demonic attacks. Nandiyan din ho yan. Dugtong po natin yung binasa natin kanina, James chapter 4, 1-7. Ngayon po, babasahin po natin, James chapter 4 pa din, 7-10. Itutuloy po natin yung passage. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo, at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak, tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Verse 10, magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo. Binasa pa lang po natin yung verses, nagka-idea na kaagad tayo kung paano po tayo magtatagumpay. Kita po ninyo sinimulan ni James sa chapter 4, verse 1 hanggang verse 6, yung mga kaguluhan na nagaganap sa buhay ng mga Christians, nakausap niya. Pagdating po dito sa verse 7 hanggang verse 10, bigla pong nag-shift si James mula po sa ugali o character, nag-shift siya bigla sa spiritual aspect ng conflict na na-experience po natin. Una po, how to win the war? Submit yourself to God. Yan po ang sabi ni James. Verse 7, kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Ano yung other words ng pasakop? Sumuko, magpailalim, sumunod, pumanig sa Panginoon. Ito po yung dapat natin na gawin. Hindi po sinabi ni James na control your emotions. Hindi yun ang sinabi niya. Ang sinabi po ni James, magpasakop kayo sa Panginoon. Wag po natin sabihin, actually po, hindi sa diablo nagpapasakop, okay? Sa Diyos nagpapasakop. Kasi po minsan may mga tao po ako narinig, sinasabi po nila,
Normal lang yan. Yung galit, normal lang yan. Yung asawa ko nga, sinuntok yung pader eh. Normal lang yan. Oh, yung isang asawa ko. Hindi, yung asawa kong kabila naman. Hindi, mali. yung, yung husband, ayun. Yung husband, sinuntok yung pader. Normal lang yan. Yung wife, inuntog yung salamin. Oh, normal lang yan. Inuntog yung ulo. Yung mga anak ko naman, ayun, nagkokotsilyuhan. Normal lang yan. Minsan po, nino-normalize natin. Sinasabi natin, normal lang yan. Nag-aaway yung mga anak ko, normal lang yan. Mainit na naman ang ulo ko, normal lang yan. Huwag mong sabihin, normal lang yan. Kung hindi ka Christian, siguro, sige, fine, normal lang yan. Pero kung Christian ka, nung hindi ka Christian, ganyan ka. Nung Christian ka, ganyan ka pa rin. Ano nangyari? Hindi tumalab si Jesus? Ano nangyari? Ineffective si Jesus? Alam nga naman. So, huwag mong sabihin, normal lang yan. Alam niyo, may narinig pa ako. May narinig pa ako, sabi nung isa, tagal na namin di nag-aaway mag-asawa. Awayin ko nga. May plano. Tapos, yung isa pa na narinig ko, sabi niya, okay, parang okay, nag-sorry na naman yung asawa ko eh. Nakikipagbati na. Pero hindi, bibigyan ko ng 2 days bago ako makipagbati. May kalendaryo kung kailan makikipagbati. Alam kung kailan. Tapos sabihin, normal lang yan. Alam niyo ba mga kapatid, normal lang talaga yan sa mga may toyo. Pero hindi normal yan kapag gusto mo magpasakop sa Diyos. Palagi mo sasabihin ng Lord, oh, normal lang yan, tuloy mo lang yan. So, una sa lahat, make sure you're a Christian. Make sure you're a Christian. Magpapasakop ka sa Panginoon eh. Pero hindi lamang po yan, no? Make sure you're a Christian, but make sure you are a submitted Christian. Hindi lang basta-basta Christian, kundi submitted na Christian. Maski naman saan, merong pulis na hindi naman submitted. Di ba? Merong may estudyante na hindi naman nagsasubmit sa guro. Lahat po yan, maaring yun ang tawag sa'yo, pero hindi naman talaga nagsasubmit. Tayo po bilang Christian, let us submit to the Lord. Bakit? Dahil 1 John chapter 4, verse 4, ito po ang sabi, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Ano po ibig sabihin yan? Magpasakop ka daw sa Diyos dahil kapag ka ang Diyos ay nasa iyo, mas makapangyarihan yung Diyos. Kaysa doon sa nasa kaaway natin, nasa daigdig, ang dyablo, mas makapangyarihan. Ngayon kung mas makapangyarihan ng Diyos na nasa sa iyo, kapag ka umaatake yung dyablo, tatalbog lang yan. Matatakot pa nga umatake yan. Dahil makapangyarihan yung nasa iyo. Diba? Kaya importante po na tayo pa yung nagpapasakop sa Panginoon. Kasi actually, you cannot win against the devil. Ako, tayo, hindi tayo mananalo sa diablo kung tayo lang, kung sarili lang natin. Paano ka mananalo dyan? Hindi tayo mananalo dyan. Kilala tayo niyan. Baka nga yung search history natin sa Google, alam na alam niyan eh. Takot na takot ka sa search history pa lang. Alam niya yung mga kahinaan natin mula pagkabata hanggang ngayon. Alam niya kung saan tayo bibigay kapag tinukso niya tayo. Ganyan ang diablo, hindi tayo mananalo. Kaya kailangan po magpasakop tayo sa Panginoon. Si Adan at si Eva nga, naisahan eh. Si Pedro, naisahan. Si Judas, naisahan. Si Jesus, balak pa niyang isahan. Buti na lang, hindi nakalusot ang diablo kay Jesus. Pero sa atin, wag ho nating palusutin ang kaaway. No? Kasi po, when God is with us, we receive power. We receive authority from the Lord. Nababago po. Parang, meron po akong kakilala, ito pong lalaki ay may-ari ng kumpanya. Tindahan, okay? Malaking tindahan. Yung babae ay sales lady doon sa tindahan na yun. Nagkagustuhan yung dalawa. Pinakasalan po nung may-ari ng tindahan itong sales lady niya. At nung pinakasalan po nitong dalawa, alam niyo kung ano nangyari? Ito pong kanyang sales lady na asawa na niya ngayon, na iba na ang level bigla. Dati po, yung kapwa niya mga sales lady, binubuli-buli lang siya. Pero ngayon, dahil laging asawa siya nung may-ari, nagkaroon siya ng power, nagkaroon siya ng authority. Hindi na siya pwedeng buli-bulihin. Kasi nagkaroon siya ng power para sabihin na tanggalin sa trabaho to, ito, ganyan, parusahan ito, kaltasan ito. Nagkaroon siya ng power na ganon. Ganyan ho tayo.
Nung tayo po hindi pa Christian, when Jesus is not yet in you, you have no power. You have no authority. So ang Diablo, pinaglalaro-laruan lang tayo, sinisipa-sipa ka, naisip ng Diablo. Sino kaya magamit ngayon para makapanukso sa ibang tao? Ito, tapos kukunin ka ng Diablo, tapos gagamitin ka niya. Ganun lang kadali. Kasi we have no power, we have no authority, we have no resistance. But when we become Christians, we receive power. We receive authority from the Lord. No? Kaya, pagka hindi tayo submitted, we are powerless. Maaaring Christian ka nga, pero hindi ka naman submitted, napapaglaruan pa rin po tayo ng kaaway. Kaya importante po yan. Madali tayong ma-manipulate. A Christian na babad sa presensya ng Diyos, sa presensya ng banal na Espiritu, namumunga. Ano ba bunga ng Holy Spirit? If you can remember, love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, at saka dalawa pa. Nakalimutan ko. Self-control. Ano pa ba? Ayun. Ang dami po niyan. Tignan niyo po yan. Tignan niyo po yung mga binanggit ko na yan. Kung meron kang love, isa-isa lang love, joy, peace, yun muna. Magagalit ka pa ba? May love ka eh. Meron kang joy, ang saya-saya mo. Nakakita ba kayong tao na ang saya-saya tapos galit? No? Tapos peace, may kapayapaan ka. Pag-gising mo sa umaga, ang ganda-ganda ng umaga. Kahit nakita mo nakakalat, okay lang yan kasi ang ganda ng gising mo. Diba kapag meron ka nun, meron kang gentleness, goodness, kindness, saan pumapasok doon sa fruit ng Holy Spirit yung toyo? Wala. Walang papasukan ang toyo sa fruits ng Holy Spirit po na ito. So, paano ka pa magagalit kung meron ito? Diba? Matthew 7 verse 16. Gusto ko ba basahin ulit natin ito ng malakas, sabay-sabay. Matthew 7:16. Ready? Go. You shall know them by their fruits. Makikilala raw sa bunga. Okay, so ano ba ang nakikitang bunga sa atin na nagpapakilala na tayo po ay Christian talaga? Alam niyo po, itong pinag-uusapan natin ngayon, toyo, sumpong, topak, galit, lahat ng tao meron ito. Pero naniniwala ako kapag Christian ka at meron kang bunga ng banal na Espiritu, kung ang level mo dati ng toyo, ganyan, pababa yan. Humahaba ang iyong patience dahil merong fruit ng Spirit. Humahaba ang iyong long suffering bilang fruit ng Spirit. You become kind, goodness. Naku, talaga, hindi po pwedeng pagsamahin ito pong dalawa po na ito. So una po, para pagtagumpayan natin ito, ano yung una? Submit yourself to God. Make sure that you are a submitted Christian. Pangalawa po, how to win the war? Resist the devil. Ang ganda ng word na yun, resist. Parang hinihila ka, sinusugod ka, pero nire-resist mo. Hindi pwede. Parang gusto niyang pumasok sa pinto, pero hinaharangan mo. Hindi, bawal pumasok. No, nire-resist mo yung kaaway, nilalabanan mo. Sinasaway mo, tinutulak mo, pinapalayas mo. Inuutusan mo. Hindi pwede, layas, umalis ka rito. Goodbye. No, ginaganon mo yung kaaway. You have to do that. You have to resist the devil. Santiago 4, verse 7. Sabi, labanan ninyo ang Diablo. Ang Diablo po ay nilalabanan, hindi kinakampihan. No? Hindi hinahayaan. Sige, kung ano gusto mo, suportahan ta ka. Di ba? Hindi sinusuportahan ang Diablo. Ito po ay nire-resist. Ito po ay nilalabanan. Now, okay, ito na. How? Paano po natin i-resist? Kanina po, pinag-usapan natin yung power and authority. No? How to resist the devil? Apply your new power and authority. Tingnan niyo po. Ano ang pinagkaiba ng power sa authority? Pag tinagalog natin, ano ang Tagalog ng authority? Authority. Ano? Kapangyarihan. Di ba? Meron ako authority dyan. So meron akong kapangyarihan. Ano ang Tagalog ng power? Kapangyarihan din. Ano yun? Ano naitulong nun sa nag-aaralan natin? Pareho palang kapangyarihan. Pero alam niyo po, napakalaki po ng difference niyan po dalawang yan. Example,
nakakita na ba kayo ng traffic enforcer? Traffic enforcer na matanda na ang payat-payat. Meron, di ba? Minsan nga may mga traffic enforcer, babaeng maliliit, o mga matatanda na no, ang payat-payat, mukhang sakitin. Meron mga traffic enforcer na ganun. Ang tawag po doon, authority. Ngayon, merong mga bodybuilders, lalaki ng katawan, mga nag-gym, no, mga may lifetime access sa Fitness First. 5, ando doon sa kalye, tatawid. Pag sinabi nitong payatin, gusgusin at matandang enforcer, pag sinabi niya sa 5 malalaki ang katawan, bawal tumawid. Tatawid yung 5 o hindi? Hindi. Bakit sila hindi tatawid? Meron silang power. Yun ang power. 5 sila, lalaki nila. Power yun. Pero, yung matandang maliit na payat, may authority. Bawal tumawid. Hindi sila tatawid. Pag sinabi ng matanda, tawid. Tatawid naman yung 5. Powerful, pero kontrolado ng authority. Now, ano ngayon mangyayari? Pastor, 5 yan eh. Sabi ng matanda, bawal tumawid. Tumawid pa rin. Ano ngayon ang gagawin nitong matanda na to? Ang gagawin ng matanda, kukunin niya yung radyo niya, sabi niya, over, meron dito mga makukulit na tumatawid. Dadating ngayon yung mga, di ba? Yung mga reinforcement niya. Kasi meron siyang authority. Alam niyo po yun? Bakit dumating yun? Kasi nire-recognize yung authority niya. Nagpadala ang headquarters ng tutulong sa kanya doon sa power ng kalaban niya. Mga kapatid, when you become a Christian, you have power and you have authority. Di ba? Hindi lang power, hindi lang authority, pareho sila na nasa sa iyo. You have authority over Satan. You have authority over the devil. You have authority over demons. You have even the power, not only the authority. Pero importante rin yung authority kaysa yung power. Kasi yung authority mo, ibig sabihin, di ba, yung kanyang kapangyarihan, isinalin sa'yo o isinali ka doon sa kanyang kapangyarihan. O kaya, that's what we have and you have to use that. Kailangan po natin gamitin yan. Kailangan po natin sabihin kapag tayo po ay sinusumpong, kailangan mo sabihin, utusan mo. Kung yan po ay mayroong demonic influence, utusan mo. Sabihin mo, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Utusan mo. Yung pride mo, sabihin mo sa sarili mo, in the name of Jesus, pride, lumayas ka. Utusan mong lumayas. Tinotoyo ka na naman, utusan mong lumayas. Dato puti, lumayas ka. Diba, pagka nararamdaman mo naman yung sumpong na yan, utusan mo. Maniwala ka. You have the authority. If you are submitted to Jesus, you have the authority. And you have the power. Huwag mo isipin, baka hindi sumunod. Diba? Paano mo malalaman? Hindi mo ginagawa. Nagda-doubt ka? Diablo galing yan. Dinadoubt ka. Utusan mo. At minsan, pag yung asawa mo, o anak mo, o ibang kakilala mo ang tinotoyo, huwag mo utusang umalis. Pagtulog na, ayan. I-lay hands mo na yan. Sa pangalan ni Jesus. Huwag kang kumuha ng unan tapos gaganunin mo. Hindi. I-lay hands mo. Ganoon. Sa pangalan ni Jesus. Ibigay mo lahat sa akin, sweldo mo. Lumayas ka, palayasin mo yung mga toyo, palayasin mo yung mga yan, at maniwala ka po sa pangalan ni Jesus. Kung may diablo na nag-i-influence doon, kikilos po ang kapangyarihan ng Diyos. No? Wag niyong pagdudahan ang kapangyarihan ng Diyos. Wag nating sayangin ang kapangyarihan ng Diyos na ibinibigay sa atin. At ito po ay hindi lamang po ito limited sa mga sumpong-sumpong na yan, pati po doon sa mga nagaganap sa paligid natin. Kung merong mga kasalanan, no, kung meron po mga impluensya, kung meron mga sitwasyon, kung yun po ay may demonic influence, you have the power and you have the authority. No, utusan po, ito po mga na ito, mga lahat po na ito. You have to break the attack through spiritual weapons that we have. May weapons naman tayo eh. Kasi di ba, invisible ang kaaway natin, so invisible din yung mga weapons natin. Ano po itong mga weapons natin ito? We resist the enemy through, prayer, worship,
Ano pa? Faith, Word of God. Ito po yung mga weapons po natin. At maniwala po tayo. Pag tayo po, itong mga weapons na to, hinahasa natin lagi, talaga naman very powerful po yan. Pero kapag mapupurol ang mga weapons natin na ito, kapag itong mga weapons natin na ito, kinakalawang, talaga naman, ang dami mo ng taga sa kaaway, ayaw tumalab. Kasi, nagpe-pray lang tayo kapag may problema. Dapat po, kahit walang problema, mahasa ang ating pong buhay sa pananalangin. Na maniwala po tayo. What can these weapons do? Let's see. 2 Corinthians 10:4-5. Hiniram ko po ito sa 2 Corinthians 10:4-5. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na makakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling katwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Diba? Sinisira yung mga maling katwiran. Minsan may mga katwiran na wala sa lugar. Tinawag na katuwiran pero kabaluktutan sa halip na katuwiran. Walang katuwiran pagkausap mo. Gumagapi ng pagmamataas, bumibihag ng mga isipan. Ito po yung kailangan natin. Kasi ang kalaban po natin ay invisible. Pangatlo, how to win the war? You have to draw near to God. Lumapit sa Diyos. Drawing near to God means distancing yourself from Satan. Kasi continuum po yan . Diba? Imagine po natin, kung meron dalawa, ito ang Diyos, ito ang Diablo, kung ikaw ay nandirit sa gitna, habang ikaw ay lumalapit sa Diyos, lumalayo ka sa Diablo. Pero kapag ikaw ay hindi lumalapit sa Diyos, saan ka lumalapit? Sa Diablo. Dalawa lang naman yan . Wala namang pangatlo. Wala namang pangatlo na Diyos, tapos hobby. No, hindi . Pag napapalayo tayo sa Diyos, ibig sabihin, napapalapit tayo sa Diablo. Dalawa lang po yan. So, para daw po tayo magtagumpay, draw near to God means distancing from Satan. Lumalayo kay Satan. Drawing near to God brings power. Para pong Wi-Fi. Baka pagka Wi-Fi, gusto mo malapit na malapit ka sa Wi-Fi. Ang tuli ng internet mo pag malapit ka sa Wi-Fi. Pero pag malayo, wala ka ring power. Ganyan din tayo. Pag malayo tayo sa Diyos, wala ring power. Dapat po, lumapit tayo sa Panginoon. Drawing near to God brings protection. Siyempre, may protection. Dito po sa amin, meron po kaming katabing subdivision. Alam niyo po, lumipat sa gate ng subdivision nila yung isang police outpost. At nung lumipat yung police outpost sa gate ng subdivision nila, halos nawala ang krimen doon sa loob ng subdivision. Kasi merong napalapit na police outpost doon. Ganon din po yun, kaya kailangan natin lumapit sa Panginoon because it gives us power, it gives us protection, therefore, develop a more intimate relationship with God. Intimate. Hindi close lang. Intimate. Mga kapatid, tumingin po kayo sa akin. Huwag tampo ng tampo sa Diyos. Huwag lagi na lang reklamo ng reklamo sa Diyos. God knows what we need. God loves you. Huwag lagi na lang sinisisi ang Panginoon. Huwag mong isantabi ang Diyos. Huwag baliwalain ang Diyos. Maniwala po tayo. Until dumating po tayo sa realization sa mundong ito, hanggat di mo nasasabi sa sarili mo, ano kaya mangyayari sa buhay ko kung walang Diyos? Buti na lang natagpuan ako ng Diyos. Hanggat hindi ho natin nare-realize yan, hindi pa natin talaga nakikita kung gaano ka-importante ang Diyos sa buhay na ito. Mga kapatid, ito ang prayer ko sa church na ito, that we will all draw near to God. Lumapit po tayo lahat sa Panginoon. And pangwakas po natin at panghuli, to win the war, commit to transform. Kailangan natin ng commitment. Sabi mo sa sarili mo, tama na to. Yes, naniniwala ako sa sinasabi ni Pastor, mula ngayon, in the name of Jesus, magtatagumpay ako. This is a very interesting verse. Actually po, verse 8. Sundan niyo po ako, huwag niyo na pong basahin. Sundan niyo lang po yung verse 8 habang binabasa ko. This is a very interesting verse. Sabi po, hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso,
kayong pabago-bago ang isip. Paano tayo magsasubmit sa Panginoon? Meron ng 3 body parts. Wag po muna nating, kuya, wag niyo muna alisin itong verse na ito. Meron 3 body parts na binabanggit dito sa verse na ito. Ano-ano po? Kamay, hugasan niyo yung kamay. Ano pa? Linisin niyo ang inyong puso at kayong pabago-bago ang isip. Meron ng pinapagawa sa atin sa 3 body parts na ito. Anong dapat gawin? Una, hugasan ang mga kamay. Ibig sabihin, kasalanan, di ba? Naghuhugas ng kamay, hindi marumi ang kamay ko, hindi nadumihan ang kamay ko, so kasalanan po. Heart, ano pinapagawa? Linisin. Malinis ang ating mga puso. At pagdating naman po sa isip natin, wag daw, pabago-bago ang isip natin. Commitment. At pagka tinignan po natin itong 3 ito, hands, heart, and head. Hands represent the body, heart represents the spirit, and yung isip represents the soul. Body, soul, and spirit. Ang verse na to, tinuturo po sa atin kung gusto po natin magtagumpay, buo i-commit natin sa Panginoon. Buo iaalay natin sa Panginoon. Hindi pwedeng yung heart mo lang kasama body dyan. No, hindi pwedeng body mo lang kasama soul mo dyan at spirit po natin dyan. We can talk all we want about this. Really. We can listen about this preaching paulit-ulit. We can do that. But you have to decide for yourself. Kailangan mo magdesisyon. Sabihin mo, hindi naman ako nasisihan kapag may problema sa bahay. Hindi naman ako natutuwa kapag may away-away at gulo-gulo. Hindi naman ako nasasarapan kapag tinotoyo, sinusumpong at tinotopak ako. Hindi naman eh. Bakit pinipili ko pa to? So, piliin na po natin. No, mula sa araw na to, gusto ko ng masayang pamilya. Mula sa araw na to, gusto ko ng magaang na kalooban. No, sa araw na to, gusto ko ng masarap na pagsasama sa bahay namin. At kung gusto po natin ng happy family, hindi tayo magkakaroon ng happy family kung meron laging tinotoyo. Kung meron laging sumpungin, kung meron laging nagagalit sa pamilya. Choose. Mamili ka. 2 pagpipilian mo. Sumpong, toyo, topak, /demon, or a happy family. Hindi pwedeng 2. Isa lang po ang pipiliin natin. So kapag pinili natin, Pastor, gusto ko ng happy family. Gusto ko ng happy life. Then, magkakaroon lamang po tayo niyan if we have the fruits of the Holy Spirit or the fruit of the Spirit within our family. Love, joy, peace, goodness, kindness, faithfulness, patience, long-suffering. Pag meron po tayo noon, doon natin may enjoy. Sasabi natin, wow, this is life. Ito ang buhay Kristiyano. Ito ang kalooban ng Panginoon para sa akin. So mga kapatid, again, as I close, ulitin ko, normal na magkaroon tayo ng inis, normal na magkaroon tayo ng galit, normal na magkaroon tayo ng sama ng loob, normal na nangyayari ang bilang tao. Pero, do not cross over to the point na tayo po ay pumasok na sa demonic realm. Huwag mong hayaan na yung galit mo, lumalim na ng gusto, napunta na sa demonic influence. Tama na yung merong kaunting ganyan, tapos okay na. Huwag tayo magkasala. At siguro, kung gusto nyo malaman, anong title ng message natin next Sunday? How to be angry without sinning. So, yun po yung title natin next Sunday. So, yun po yung part 3 natin. Huwag po kayo mawawala. At nawa po, after po nito, ang babait natin lahat. At bahagi po ng atin pong pagsuko at pagsabit sa Panginoon ay ang atin pong pag-aalaala ng banal na hapunan. Kaya ngayon po umagang ito, as we decide, as we choose to obey the Lord, gusto ko pong imbitahan ng bawat isa sa atin na tayo po ay lumapit sa Diyos, magpalinis po tayo ng ating puso at isipan, ihanda po natin ang ating mga sarili para po sa ating banal na hapunan. Sige po, sa loob po ng ilang saglit ng katahimikan, let us focus on the Lord. Let us focus on His love and grace for us. At kung meron po tayong kailangan ihingi ng kapatawaran sa Kanya, ihingi po natin ng kapatawaran para tayo po ay maging handa sa ating pong pagtanggap ng banal na hapunan.